Magandang umaga po sa ating lahat. Araw na naman po ng linggo, araw na bibigay natin para sa Panginoon. At kahit hiwa-hiwalay po tayo muna, pansamantala, physically, sama-sama po at nagkakaisa tayong lahat sa pagsamba sa Kanya. Atin po siyang papurihan sa Psalms 92:1-4. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, to proclaim your love in the morning and your faithfulness at night, to the music of the 10-stringed lyre and the melody of the harp. For you make me glad by your deeds, O Lord. I sing for joy at the works of your hands. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa dakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Opo, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa inyo. Kasama, Panginoon, yung mga awitin na ito, ang bawat instrumento. At sa aming mga tahanan, kasama, Panginoon, yung bawat pintig ng puso namin, O Father God, yung bawat pagpalakpak po namin, bilang kapurihan sa inyong ngalan. O Diyos, sa amin kang niluluwalhati. Sa iyo lamang po namin binibigay yung pinakamataas na papuri, O Lord God. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa bagong araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. At lumalapit po kami patuloy at nagpapalinis. Nais namin, Panginoon, na maging karapat-dapat po kami muli na makatagpo ka ngayong umaga. Hinihingi po namin ang tawad ng anumang bahid ng karumihan, anumang kasalanan. Sinasadya man po namin o hindi, mga kamaliang nagawa namin, O Father God, this past few days, O Lord, this past week. Father, we ask for forgiveness. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na anumang dungis, O Father God, ay hindi karapat-dapat sa iyo. Dalangin namin ang malinis na puso at hangarin para marinig mo, Panginoon, ang iyong mga panalangin at marinig mo ang aming mga papuri, O God. Panginoon, maraming salamat. Salamat po, O Diyos, dahil patuloy na niyayakap mo kami sa araw-araw. Patuloy na ikaw yung siyang nag-aalaga sa amin. Nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong kalinga. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong tunay na mga anak ay hindi po natitinag. Na hindi po kami matitinag, O God, ng anumang hindi magandang balita sa paligid. Dahil alam po namin, O God, na kayo po yung best news, O Lord, na naririnig namin at dapat po namin i-share. Na anuman po yung nangyayari sa paligid, Father, na dili po kaming nakatayo. Salamat dahil kayo po ang dahilan nun, O God. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy na binibigyan mo kami ng kalakasan, ng tapang na bumangon sa araw-araw, O Father God. Higit sa lahat, hawak namin yung pag-asa, O Lord, that everything here on earth is just temporary, O God. And in you, in your arms, O Lord, there is eternity. Salamat po, Panginoon. Salamat sa inyong katapatan. Salamat sa patuloy na pagpapakain sa amin sa araw-araw, hindi lamang sa pisikal naming pangangatawan, kundi sa aming mga espiritual na buhay na pinalulusob mo kami, O God. Ayaw namin manghina, Panginoon. Kaya narito po kami, Father, nagbabalik ng karapat-dapat sa inyo. Nag-aalay, O God, ng aming mga sarili. Nais namin na makarating po ito sa inyong kaharian. Makaabot po sa kalangitan, Panginoon, ang bawat sambit ng aming mga panalangin. Ang bawat pag-awit namin, O Father God.
mapasaya ka namin ngayong umaga. Kayo lamang po, Panginoon, siyang aming maitanyag. That we will not be blinded sa mga negativity sa paligid. But our focus, Panginoon, will remain in you, O God, in Jesus Christ alone. And in your name we know and we claim that we will have victory. We will be triumphant, O God. Salamat dahil meron po kaming Diyos, nag-iisang Ikaw. Alam po namin na kung meron po kami Kristo sa aming puso, lahat ng meron kami at ipagkakaloob mo ay sapat na at higit pa sa aming mga pangangailangan. Lubos-lubos na pasasalamat amin pong inaalay, pinakamataas na luwalhati at kadakilaan sa inyong ngalan lamang. Kaya po, Ama, dalangin po namin na sa aming pagsamba ngayong umaga, maranasan ka namin, kayo po yung siyang aming makita, Father. Hindi ang anumang distractions sa paligid. Alam po namin, Panginoon, na kumikilos ka sa bawat sambahayan, sa bawat pamilya, sa bawat anak mo. Kumikilos ka, Panginoon. Nakikita mo at naririnig mo kami ang kalagayan namin. Salamat, O Father God. Kaya po, O Diyos, binabalik po namin muli sa inyo yung pinakamataas sa papuri. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen, Lord. Amen. Narito po, Ama, patuloy kaming aawit sa inyo. Hindi po kami mangangamba, Lord. Hindi po kami matatakot. Alam po namin na palagi kang nariyan. Kasama ka namin palagi. Salamat, Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Amen. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong kailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. So, lamang mo, Diyos, ay sapat na at higit pa sa aming pangangailangan. At umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ay aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi limot inalagaan.
ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo sa amin, O Lord. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Kaya walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Narito kami ngayon, O Father God, at nananabik sa presensya mo, Panginoon. Maranasan ka namin ngayong umaga. Maranasan, ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako
Panginoon, ang aming buhay. Yes, Lord, kami nga po ay nasasabik. At nais namin, Panginoon, na ganyan din ang nararamdaman ng bawat isa. Yung nananabik sa presensya mo, O God. Yung nananabik na makita ka. Lalo na, Panginoon, sa panahon ngayon, tapat ka sa inyong salita. Ano pa nga po, Panginoon, yung mahihiling namin? Ano pa po yung aasamin namin or nanaisin namin? Kayo po ang aming pastol na never, O God, nagkulang sa amin, O God. Kulang, Panginoon, ang mga awiting ito. Kaya kalaki po ng mensahe ng bawat kanta, yung puso namin na nangungusap sa inyo. Tanggapin niyo po, Panginoon. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, yes, O God, hindi pagkakalit, lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dahil na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kailangan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalapit na halik. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, patuloy namin ibibigay sa'yo, O God. Lahat-lahat, Panginoon. Ngayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay na pag-ibig para sa'yo, Panginoon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong digin, kalakit na awitin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong digin, wagas na pagsinta iyong digin, wagas na pagsinta iyong digin, kalapit na awitin. Kalapit ng bawat awitin na to at bawat mga palakpak, ang aming pag-ibig sa iyo, O Father God. Purihin ka, O Diyos, at walang hanggang pasasalamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat, O Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name.
ask and urge you in the Lord Jesus, that as you received from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. Verse 2. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. 3. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. 4. That each one of you know how to control his own body in holiness and honor. 5. Not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. 6. That no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. 7. For God has not called us for impurity, but in holiness. Verse 8. Therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God, who gives His Holy Spirit to you. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Isang mabiyayang linggo ng umaga muli sa inyo mga kapatid. Sa kabila po ng COVID-19 pandemic, ay ako po'y nagtitiwala na bumubuhos, umaagos po, bumabaha ng pagpapala mula sa ating Diyos sa mga anak niyang tapat at nagmamahal po sa Kanya, at patuloy po na naglilingkod, patuloy na sumasamba, hindi niya iniiwan, hindi niya pinapabayaan. Ang atin pong paksa ngayong umaga ay magmumula po muli sa unang Tesalonica, at ito po ay nasa kapitulo 4 na. At ang paksa po natin ay yung panalangin ni Apostol Pablo sa chapter 3 verse 13 na tinalakay niya sa chapter 4 verse 1 hanggang 8. Ang sabi po sa chapter 3 verse 13, yung pong isa sa subject or paksa ng kanyang panalangin para sa iglesia, may He make your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all His saints. Amen. Ito po yung prayer for sanctification. So, si Pablo ay nananalangin ng kabanalan sa iglesia. So pagdating ng chapter 4, sabi niya, finally then brothers. Yung salita niyang finally, para bang nangangahulugan na nagtatapos na yung kanyang mga pangungusap at tagubilin. Subalit ang totoo, meron pa pong chapter 5 na sumunod na binubuo po ng 28 talata. Kaya yung salita niyang finally, maaaring ang ibig po niyang sabihin, mga kapatid, yung sinabi ko sa inyo, na idinadalangin ko na kayo ay maging banal, maging matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ay binibigyan po ng diin dito sa chapter 4 verse 1 to 8. Kaya ang paksa po natin ay ang tawag ng Diyos sa pagpapakalbanal, the call to sanctification. Ang mga Kristiyano ay tinawag po na magpakabanal o maging banal. Ano po? Ang kasalanan po ang sumisira ng maligayang buhay. Ang tao po ay sawi, malungkot, frustrated, bigo dahil sa kasalanan na nagaganap sa sangkatauhan. Hindi natin maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya na pangako ng Panginoong Jesucristo sa mga sasampalataya sa Kanya kapag tayo po ay namumuhay pa sa kasalanan. Kapag naroon ang kasalanan, nandoon ang kaguluhan sa loob ng pamilya, sa iglesia, maging sa gobyerno. Ano po? Pagka nagahari ang kasalanan, mga kasakiman, pagkainggit, at iba't iba pang mga kasalanan, ano po, na binabanggit din sa banal na kasulatan. Ang puso ng tao ay mandaraya. Mula sa puso, sabi po ng Panginoong Hesus, nanggagaling ang lahat ng karamihan ng tao. Kaya po, tinawag tayo ng Diyos upang magpakabanal, upang maranasan natin ang maganda at ang mabuting buhay. Kung walang kabanalan, wala pong maganda at mabuting buhay. Kaya kung titingnan po ninyo dito sa chapter 4, verse 7, sabi po, for God has not called us to impurity, but to sanctification. Tayo tinawag ng Diyos hindi po sa karamihan, kundi sa kabanalan. Kaya ang
buhay Kristiyano ay pagpapakabanal, pagpapatuloy na maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Dito po sa chapter 4 verse 1 to 8 ay tingnan natin po yung mga katotohanang sinasabi ng Diyos sa atin patungkol po sa pagpapakabanal or sanctification or holiness. Ano po? Ang sanctification at saka ang salitang holy po ay magkasing kahulugan. Ano? Ang ibig lamang pong sabihin, tayo po ay nagtalaga ng buhay sa Diyos, ibinukod natin ang ating buhay sa Panginoon. Sabi po rito ni Apostol Pablo sa chapter 4 verse 1, ang panalangin niya, we ask and encourage you in the Lord Jesus that as you have received from us how you must walk and please God as you are doing, do even more. Yung pong paglakad sa kabanalan, sabi ni Apostol Pablo, ay nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Ano po? Natutuwa ang Diyos kung tayo po ay namumuhay ng may kabanalan sa paglilingkod sa Kanya. Alam niyo po, nabibigyan natin ng diin sa church yung ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Sa praise and worship team, sa choir, humayo, mag-witness, mag-lead ng Bible study, mag-lead ng cell group. Pero lahat po ng iyan ay hindi ikalulugod ng Diyos kahit ginagawa mo kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Nalulugod ang Diyos sa atin kung tayo po ay nagpapakabanal habang ating ginagawa ang paglilingkod po sa Kanya. Pangalawa, sa verse 2, ang sabi po ni Apostol Pablo, for you know what commands we gave you through the Lord Jesus. Alam niyo yung utos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ano po yung utos na yon? Binigyan po ng diin sa verse 3, for this is God's will, your sanctification. Ang pagpapakabanal ay isang utos ng Panginoon na gawin, ipamuhay ng mga Kristiyano. Sabi nga po sa unang Pedro 1:15, ang sabi ng kasulatan, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, sabi ng Panginoong Diyos. So ito po ay utos ng Panginoong Hesukristo, sabi po sa verse 2, at sabi sa verse 3, ito ang kalooban ng Diyos. Ito po ang gusto ng Panginoon na ipamuhay po natin. Huwag po nating akalain na kung tayo po ay nakakarinig ng sermon ng pastor at itinuturo po yung pagpapakabanal o malinis na pamumuhay, ay pinapatamaan tayo ng pastor sa ating ginagawang mali o kasalanan o mga pagkukulang. Ito po ay itinuturo ng banal na kasulatan at dapat natin itong ipangaral at matuwa tayo pagka ang pinag-uusapan po ay kabanalan. Pagkakabanalan ng pinag-uusapan, marami pong nasasagasaan, marami pong masasaktan. At minsan, may mga pastor na napupulaan dahil sa pangangaral ng matindi tungkol sa pagsisisi sa kasalanan, lalo na sa loob ng iglesia. May magsasabi, lubog na nga, lalo pang nilulubog ni pastor, natapakan na nga, lalo pa pong pinagdidiinan, pinapatamaan daw. Ano po? Huwag po nating isipin ito. Ang nais po ng Diyos ay ipangaral ang Kanyang salita upang tayo po ay maging banal. Di po ba ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang sulat sa ikalawang Timoteo kapitulo 4, talatang 1 hanggang 2, ang sabi po ni Apostol Pablo, basahin po natin. Ang sabi po niya at tagubilin, before God and Christ Jesus, who is going to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom, I solemnly charge you. Sabi niya kay Timothy,
itinatagubilin ko sa iyo, I solemnly charge you, proclaim the message, persist in it, whether convenient or not, rebuke, correct, and encourage with great patience and teaching. So rebuke, correct, ito po ay pangangaral patungkol sa kabanalan, yung pagsaway at pagtutuwid at pagbibigay po ng encouragement. Kaya mga minamahal na kapatid, kung kayo man po ay tamaan ng mensahe ngayong umaga patungkol sa kabanalan, kayo po ay magpasalamat, purihin niyo ang Panginoon. Kung inyo pong ginagawa yung kasalanang mababanggit natin, ay pagsisihan ninyo talikuran. Kung hindi naman, ay di wala po kayong tinatamaan sa inyong damdamin. Ano po? So, ito po, ang pagpapakabanal ay nakalulugod sa Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang pagpapakabanal ay utos ng Panginoong Hesukristo. Ang pagpapakabanal ay kalooban ng Diyos. So, balikan po natin yung mga talata sa unang Tesalonica Kapitulo 4. Sa verse 3, ay may binanggit po na kasalanan na dapat na iwasan ng mga Kristiyano. Pero bago natin ito tingnan, ang pagpapakabanal po ay may dalawang bahagi. Meron pong 2 stages ang sanctification. Yung pong unang stage ng sanctification, tinatawag po itong spiritual sanctification, or sa ibang mga books sinasabi nilang instantaneous sanctification. Biglaan, mabilis, spiritual na kabanalan. Ano po? Sa iba ang tawag nila ay positional sanctification. Ito po ay nangyari nang ating tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Sinasabi po sa Biblia na si Kristo ang ating kabanalan. Sa unang Korinto Kapitulo 1, talatang 30, ganito po ang sabi, 1 Corinthians chapter 1, verse 30, basahin po natin. But from Him you are in Christ Jesus, who for us became wisdom from God, as well as righteousness, sanctification, and redemption. Si Jesus Christ daw po ang karunungan ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, our righteousness, and our sanctification. Si Jesus ang ating kabanalan. Ano po? At sa iba pang talata, sa 2 Korinto 5:21, ganito po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Bakit siya po yung ating kabanalan? Siya po yung ating holiness. Siya po yung ating sanctification. Sabi po rito sa 2 Korinto 5:21, He made the one who did not know sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in Him. Si Jesus, siya na walang kasalanan, ay na hindi nakakakilala, hindi po nagkasala, ay ginawang makasalanan para sa atin. Doon po sa krus ng Kalbaryo, ay inari ng Diyos Ama na si Jesus ay makasalanan. Lahat ng ating kasalanan ng sangkatauhan noon hanggang ngayon ay ipinatong lahat sa Panginoong Hesukristo. Inari siyang makasalanan. Yung kasalanan natin ipinatong sa Kanya. Siya ang naging makasalanan upang tayo ay makatanggap ng Kanyang katwiran at kabanalan. Kaya dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus na inako na niya ang ating kasalanan, tinanggap niya ang puot ng Diyos sa kasalanan. Tayo po ngayon, kung tatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon, ay ginagawang banal sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi po sa Hebreo 10:10, dito po napakalinaw ng sinasabi patungkol sa nangyaring ito sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po, by this
or by this will, we have been sanctified through offering of the body of Jesus Christ once and for all. Sa pamamagitan po ng paghahandog ni Kristo ng kanyang katawan, tayo ay pinapaging banal minsan at magpakailanman. Kaya ang unang bahagi po ng kabanalan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito po yung tinatawag na tayo ay na-born again. Ito po yung tinatawag na tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan. Binago ng Diyos ang ating puso. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kaya mga minamahal na kapatid, kung tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay tunay na born again, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay banal, sanctified sa harapan ng Diyos. Yan po yung unang stage of sanctification. Pangalawa po ay yung tinatawag na practical sanctification. Dito po sa chapter 4 verse 3 hanggang 8 na practical sanctification ay tumutukoy po sa isang kasalanang nagagawa marahil ng maraming mga tao o popular o talamak sa bayan po ng Thessalonica. Ito po yung tinatawag na sexual immorality. Ang sabi po, for this is God's will, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. So iwasan daw po ang kasalanang ito, immoralidad po sa larangan po ng sexual ng tao, sexualidad ng tao. So marahil kaya ito ang binanggit ni Apostol Pablo ay ito ang talamak na kasalanan doon sa lipunan ng panahong iyon, at ito ay nagpe-penetrate sa iglesia. Ano po ba yung sexual immorality na dapat iwasan na tinutukoy dito? Una po ay sinasabi na isang sexual immorality yung pag-aasawa dahil lamang sa sex. Kaya ka mag-aasawa dahil lamang sa masidhing pita ng laman. Kaya marami pong mga kabataan ang napapahamak maagang nag-aasawa. Baka ito po ang dahilan, hindi tunay na pag-ibig. Ang pag-aasawa po ay marangal at malinis at hindi lamang po sex ang kailangan. Pangalawa po na sexual immorality ay yung fornication or pagtatalik ng dalawang tao na hindi mag-asawa, binata man o dalaga. Kung tawagin natin ngayon ay premarital sex. Ito po yung talamak na kasalanan marahil sa kanilang kapanahunan, at ang totoo sa panahon ding ito sa mga iglesia, marami po na ikinakasal ay buntis na. Ito po ay isang immoral na bagay na nakakasira sa patotoo ng iglesia. Kung sakali po na sa church ay meron ganitong mga members, ang kasalanan naman pong ito ay naitutuwid sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapakasal. Kung ito man ay naranasan mo at ito ay nabibigyan ng diin sa pangangaral ng pastor, huwag kang magagalit sa pastor, sapagkat tulungan mo na lamang siya na ituro sa mga kabataan ang pagkakamaling ito na hindi dapat gawin. Ang totoo, may mga patotoo na minsan mga praise and worship team, nagpapaawit sa church, song leader, instrumentalist at iba pa, mga naglilingkod sa Panginoon, ang gumagawa ng kasalanang ito, hindi sila nakokonsensya kahit sila po ay tumatayo sa harapan, nagpapaawit o nagtuturo o nangangaral ng salita ng Panginoon. So ito po isang immoral at isang kasalanang tinutukoy po sa sexual immorality. Ang isa po ay yung pangangalo niya o adultery. Ang babaeng may asawa ay nakikipagtalik sa isang hindi niya asawa. Concubinage, lalaki na nakikipagtalik sa isang babae na hindi niya asawa. So, ito po ay immoralidad na kasalanan
na nagaganap noong kapanahon ng iyon, at marahil po sa marami din sa mga iglesia ngayon, mga magulang, mga may asawa, kayo po ang nakakaalam ng inyong kalagayan. Yung pong pagtatalik ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, na ayaw na nila makipagtalik sa lalaki, ayaw na nila. Yung pong sinasabi sa Romans 1:24 hanggang 27, na ang mga lalaki ay ayaw na sa mga babae, ang gusto na ay sa kapwa lalaki, gayon din ang mga babae. Ang parusa nila ay tatanggapin nila sa Panginoon. Ito po ay sexual na immoralidad. Kaya yung SOGI bill, yung batas na pwedeng ikasalang parehong lalaki at parehong babae at sila'y nagtatalik sexual, ito po ay isang immoral na kasalanan sa harapan ng Panginoon at sumisira ng kabanalan. Yung pong cyber pornography, ano po sa atin po sa internet, yung pag-a-addict mo dyan, ano ho, yung mga nude show sa internet, ano po, yung mga magulang na ang kanilang anak ay pinagbibili sa internet, sa mga foreigners, sinusunod ano ang gustong gawin ng nanonood sa kanila. Ito po isang immoral na bagay. Ang Iglesia sa Thessalonica ay binigyan din ni Apostol Pablo na iwasan ang kasalanang ito. Ito ay ginagawa ng mga hintil, na mga hindi nakakakilala sa Diyos. So ito pong kasalanang ito ang sumisira sa kabanalan ng iglesia noon, at marahil din sa panahong ito, ano po, sa ating mga iglesia. Alam natin ang katotohanan, marami sa mga churches ang kasalanang sexual ay hindi po matiis ng marami. Ito po ay nagagawa, ano po. So kung sakali man po na kayo ay mayroong ganitong kasalanan at miyembro ng church, o ikaw man ay na dito sa BACC, kung bigyan man din ito ng pastor para iwasan ng mga kabataan, iwasan ng mga magulang para sa kanilang mga anak, turuan, huwag kang magtatampo, tulungan mo na lamang ang pastor na ipagbigay diin at ituro na ito'y iwasan, na ikaw ay huwag tularan, maging mabuti kang halimbawa ng mga kabataan. So mga minamahal na kapatid, kung marinig ninyo palagi ang pagdidiin sa kabanalan, huwag kang magtampo, hindi ka pinapatamaan, sinasabi lamang ang katotohanan. At sabi dito sa verse 8, ang kasalanang ito ay pinaparusahan ng Panginoon. O sabi po, ang gumagawa ng kasalanan ito ay tinatalikuran po yung Diyos pala. Verse 8, therefore, the person who rejects this does not reject man but God. Yun daw pong ayaw tanggapin, yung aral na ito ay hindi tao ang kanyang tinatalikuran, kundi ang Diyos na nagbigay ng Holy Spirit. Kaya mga minamahal na kapatid sa Panginoon, iwasan natin, abstain from sexual immorality. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ito po yung nakakahiya at nakakasirang kasalanan sa iglesia, lalo na po sa mga pastor o mga gagawa ng Panginoon. Ano ho, na pag mayroon pong ganitong kasalanang nalantad, naghari sa iglesia, bumabagsak po ang moralidad ng iglesia ng napakataas. Ano po? Sabi po sa verse 6, this means one must not transgress against and deprive his brother in this matter. Ibig daw pong sabihin, wala pong sino man na dapat sa atin na ganitong gumawa ng kasalanan ganito sa ating kapatid, because the Lord is an avenger of all these offenses. Sapagkat yung Diyos po, ang ating Panginoon, ang nagpaparusa ng lahat ng mga kasalanang ito. Mga minamahal na kapatid, pinaparusahan ng Diyos, ang sabi po, ang church na kadadamay sa kasalanang ito, ang sexual na immoralidad. Sa unang Korinto 5, kapitulo 5 ay may natala doon na isang lalaki na yung asawa ng kanyang ama ay kanyang kinakasama. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ibigay ito kay Satanas, at meron pang ibang kasalanang tinutukoy doon na dapat iwasan sa verse 11, mga maglalasing, mga basahin po natin
Mga tao po na gumagawa ng iba't ibang mga kasalanan, sabi po ni Apostol Pablo, sila ay dapat na iwasan. Sabi po sa verse 11, sabi po, "But now I am writing you not to associate with anyone who bears the name of brother who sexually immoral." Huwag makipag-associate sa mga nagsasabing kapatid sa pananampalataya pero sexually immoral, or greedy, or idolater, or a reviler, or drunkard, or swindler. Do not even eat with such person. So ito po ay may parusang katapat. Mga minamahal na kapatid, napakamahal ng kabanalan ng iglesia. Napakamahal ng kabanalang hinihingi sa atin ng Panginoon. Bakit? Magkano po ang halaga ng kabanalan? Ang sabi po sa Ephesians 5:25, "Husband, love your wives, just also Christ loved the church and gave himself for her, to make her holy, cleansing her in the washing of water by the word." Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa kalinisan, kabanalan po ng iglesia o ng mga mananampalataya. Mga minamahal na kapatid, ang kabanalan ay kasing halaga ng buhay, ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Kaya pahalagahan po natin ang kabanalan. Paano tayo magiging banal at maiiwasan natin ang sexual immorality at ang iba pang mga kasalanan? Meron po akong 7 bagay na nais banggitin, mabilis lamang po. Una, let the word of God penetrate your heart. Pabayaan mo na ang salita ng Diyos ay pasukin ng iyong puso. Sabi sa awit 119:11, "Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee." Pagbulayan mo, pag-aralan mo lagi, mahalin mo ang salita ng Panginoon. Makinig ka ng sermon, makipag-Bible study, huwag kang magsawa. Ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang nagpapabanal at nagpapatibay ng pananampalataya. Pangalawa, ihandog mo ang lahat ng iyong ginagawa sa Diyos. Ano man ang iyong ginagawa, kumakain ka man o umiinom, gawin mo sa ikararangal ng Diyos. Si Joseph, nang tuksuhin ng asawa ni Potiphar na makagawa ng sexual immorality na sumiping sa kanya, sabi ni Joseph, paano ko magagawa ang kasalanang ito sa Diyos? Ang naisip ni Joseph ay ang Diyos. Kaya kung ang lahat ng iyong ginagawa ay nakahandog sa Panginoon, sa kanyang kaluwalhatian, siya ang lagi mong iniisip, mapagtatagumpayan mo ang sexual na kasalanan. Pangatlo, baguhin mo ang iyong isipan, renew your mind. Romans 12:2, magbago kayo ng pag-iisip, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Hindi ngayon iniisip ginagawa ng nakararami ay tama. Tayo ay umayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban o kagustuhan ng sanlibutan. Pang-apat ay set your minds to the things above, where Christ was seated. Kung isipin natin yung mga bagay na makalangit na kinaroroonan ni Kristo, sabi sa Colossians chapter 3 verse 1-3, huwag ang mga bagay na panlupa. Kapag ka ang mga bagay na panlangit na kinaroroonan ni Kristo at kalooban ni Kristo ang lahat ng ating iniisip, ang ating isip ay magiging malusog espiritual, hindi magiging makamundo, kaya magtatagumpay tayo laban sa sexual na kasalanan at sa iba pang uri ng mga kasalanan. Panglima ay magpasakop tayo sa banal na espiritu. Huwag nating sundin ang pita ng laman, sabi sa Galatia 5:16. Mga kapatid, huwag nating sundin ang pita ng laman, kundi tayo ay pasakop sa patnubay ng banal na espiritu. Siya ang ibinigay ng Diyos sa atin na gabay at patnubay sa ating buhay, na lagi nating kasama sa nananahan sa ating mga puso. Pang-anim po ay maging consistent tayo. Be consistent in attending Christian fellowship, worship, or gathering of Christians or fellow believers. Sa Hebrew 10:25, sabi doon, huwag nating kaligtaan ang ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba, kundi tayo ay mag-aralan sa isa't isa. Mga minamahal na kapatid, tulad ng mensahe noong nakaraan, itinalaga ng Diyos na tayo ay magtipon
na tayo ay may kasama, hindi itinalaga ng Diyos na tayo mabuhay mag-iisa. Upang magtagumpay tayo sa anumang kasalanan at maging banal ang ating buhay, kailangan natin gawin yung mga bagay na ito. At panghuli, pangpito, at napakahalaga, panalangin, pray. Sa Matthew chapter 6, sa itinuro ng Panginoong Jesus na Lord's Prayer, sabi niya doon, idalangin ninyo, lead us not into temptation. Huwag mo kaming ihatid sa mahigpit na pagsubok. Mga minamahal na kapatid, sabi ng Panginoon sa mga alagad, the spirit is willing but the flesh is weak. Pray, watch and pray. The spirit is willing but the flesh is weak. Sinabi ng Panginoong Jesus ito. Gusto ng Espiritu ay mamuhay ng may kabanalan, subalit mahina ang ating laman. Kaya ang pagtatagumpay ay sa pamamagitan ng mga pananalangin. Ang 7 ito na aking binanggit ay hindi dapat hiwa-hiwalay. Pag ginawa mo yung isa, dapat gagawin mo din yung isa. Oo nga, pray ka ng pray, hindi ka naman nag-aaral ng Biblia. Oo nga, pray ka ng pray, ang iyong mga ginagawa ay hindi mo naman inihahandog sa kaluwalhatian ng Diyos. Oo nga, pray ka ng pray, hindi mo naman binabago ang iyong isipan, hindi mo naman inalalagay ang iyong isipan sa mga bagay na makapalangit, kundi makasanlibutan. Pray ka ng pray, ayaw mo namang magpasakop sa banal na Espiritu. Panalangin ka ng panalangin, ayaw mo namang dumalo o makisali sa mga fellowship, sa mga Bible studies, sa care group, sa mga gawain ng iglesia. Kaya mga minamahal na kapatid, upang tayo maging banal, gawin natin ang 7 bagay na ito na ating sinabi. Nais ng Diyos na maranasan natin ang masaganang buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang sumisira ng buhay na ganap at kasiyasiya ay kasalanan. Kapatid, tinatawag tayo ng Diyos na magpakabanal. Nakahanda ka ba? Isuko mo ang iyong buhay kay Kristo. Pagsisihan mo ang iyong mga nagagawang kasalanan. Talikuran mo. Ang tunay na born again, ang tunay na save, ay binago ang puso ng Diyos. Kung ikaw ay nasasayahan sa paggawa ng kasalanan, question mark ang iyong pagiging born again. Kaya, bakit di mo isuko ang buhay mo sa Panginoon ngayon? Ikaw lang ang nakakaalam kung talagang anak ka ng Diyos, kung tayo talagang born again. Ikaw lamang ng Diyos ang nakakaalam. Isuko mo buhay mo sa Kanya. At kung ikaw ay Kristiyano na mayroon pang kasalanang iniiwi sa iyong puso, bakit di mo talikuran ngayon, ipasakop mo ang buhay kay Kristo at sikapin mo sa tulong, sa biyaya ng Diyos na magpakabanal, at gawin mo yung 7 bagay na ito na ating sinabi upang mapagtagumpayan natin ang anumang kasalanang sumisira sa ating pananampalataya. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, alam namin kami ay tinatawag mo sa kabanalan. Marami pong salamat. Tulungan mo po ang kami dito sa church ng BACC. Wala pong perfect, lahat kami nagkukulang, nagkakamali. Una, matuto kaming magpatawad sa isa't isa, matuto kaming umunawa, subalit matuto rin po kaming magpasakop sa iyo, sa bawat isa, at aminin ang aming pagkukulang at mga kasalanan, at magtulungan kami na makapamuhay ng may kabanalan. O Ama namin sa langit, tulungan mo kami na mahalin namin ang patuloy na pag-aaral ng iyong salita. Patuloy naming magawa yung 7 bagay na ito na sinasabi namin kung paano mararanasan ang kabanalan. Lord, tulungan mo ang bawat isa na pagtagumpayan ang mga hamon ng buhay sa mundong ito. Lalo na po ang mga tukso, ang mga pagsubok na maaaring magbulid sa pagkakasala. Lord, salamat sa kabanalang kaloob mo sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Tulungan mo po kaming maipamuhay ito. Lahat po ng tidalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Magpatuloy po tayong sumamba sa Panginoon. Magpatuloy kayong manalangin, ihandog ang inyong buhay sa Panginoon habang tayo po ay patuloy na sumasamba sa pamamagitan ng awit. Ang puso ko'y lumulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo, ikaw ay mamasdan.
sa pagkakaloob. Sabi po sa Philippians 4:19, "And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." Maaari po tayong magkaloob sa pamamagitan po ng pag-contact po sa amin. Sino man po members ng finance, sa akin po, kay Ate Raquel, kay Ninang Melba, pati po kay Ma'am Joy. Malaya niyo po kami kontakin sa GC po natin para po malaman niyo kung paano po maipapadala ang inyong mga tithes and offerings. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa mapagbigay, kami po Panginoon ay lubos na nagpapasalamat sa inyong mga pagpapala na ibinubuhos po sa amin sa araw-araw. Salamat po Panginoon sa inyong katapatan. Kailanman o God ay hindi po kayo nagkukulang. Patuloy na sinusupply niyo ang lahat ng aming pangailangan. Salamat po Panginoon sa pagtugon sa aming mga panalangin. Salamat sa kalusugan. Salamat Panginoon sa mga pagpapalang material at hindi material, lalo na Panginoon sa mga pagpapalang espiritual. Salamat din Panginoon sa pagkaing espiritual na binigay niyo po sa amin kanina. Dalangin po namin na magamit po namin ito sa araw-araw na aming mga buhay upang kami po ay lumago sa aming pananampalataya. Alam po namin, Ama, na hindi po kami mawawalan ng pag-asa. Kayo po yung siyang magbabangon po sa amin. Kayo po yung siyang lilingap sa amin sa araw-araw, O God, na wala po kami dapat ipangamba. Kaya po, Father, pagpalain niyo po ang mga tithes and offerings, ang karapat-dapat na ibinabalik po namin sa inyo. Magamit po ito, Panginoon, sa ikalalago po ng inyong iglesia, na kahit panahon ng pandemya, Panginoon, malayo pa rin ang mararating ng inyong salita. Lalo na po ngayon, Panginoon, sa panahon na mas kailangan ka po ng bawat isa. Ama, patuloy na ibalik mo ang inyong masaganang pagpapala, lalo na po, Panginoon, sa inyong mga anak. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Dahil sa biyaya mo, o aming Diyos, kami naririto. Lumalapit ang nagpupuri sa dakilang hari, sa dakilang hari. Kaya kami mag-aalala ng papuri at pagsamba sa aming Diyos na mabuti. Kailanman ay kami narito, maghahandog sa'yo, buhay banal at kalungkot-lungkot. Tayo po ay magpapatuloy po sa pag-aaral ng Aklat ng Tesalonica, at sa susunod na linggo ang ating pong paksa ay Love and Work, at sa mga susunod po ay Rapture. So basahin niyo po yung Aklat ng Tesalonica para po sa ating pagbubulay at pag-aaral ay lalo po kayong mapagpala, at hindi po lahat ng katotohanan ay aking nakukuha, para po yung minahan na habang hinuhukay ay maraming gintong natatagpuan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat, salamat sa tawag mong kabanalan sa buhay namin. Alam namin na ang kasalanan ang sumisira ng kaligayahan ng buhay, ang kagalakan ng buhay. Kaya lumalapit po kami ngayon sa pangalan ni Jesus, pakabanalin mo ang iyong iglesia, at ito'y magiging banal lamang at malinis sa pamamagitan ng iyong mga biyaya. Tulungan mo ang bawat isang kaani, bawat isang miyembro, Panginoong Diyos, bawat isang nagsasabing Kristiyano na mamuhay ng matuwid sa iyong harapan. Maging mabuting patutuo kami, maging ilaw ng sanlibutan para makilala ng mga tao si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na mahirap mamuhay sa mundong puno ng kasalanan. Subalit nandiyan ka, Panginoong Jesus, upang kami ay tulungan. Nandiyan ang Holy Spirit upang kami gabayan. Kaya higit sa lahat ng bagay, kaya naming pagtagumpayan ang anumang tukso at pagsubok kung kami po lamang ay lubos na magtitiwala sa iyo. Ama namin sa langit, patuloy kaming nananalangin ng pagtatagumpay sa kabila po ng pandemic na ito. Patuloy kaming nananalangin ng biyaya sa iyong mga anak. Lord,
magkaroon nawa ng gamot na sa sakit na ito, Panginoon, upang kami ay makabalik na sa paghayo at patuloy naming maipangaral ang mabuting balita. Ama namin sa langit, sa mga kakilala namin na nagkaroon ng karamdamang COVID, pastor o mga kamanggagawa, dalangin po namin, tulungan mo sila na gumaling sa karamdaman. Maraming salamat at alam namin na hindi mo sila pababayaan. Lord, dalangin namin ng buong mundo na nakakaranas ng pandemic na ito. Lord, maging daan nawa ito upang maraming lumapit sa iyo, magpakababa, makilala sa Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Ama, kami dito sa BACC, nagpapatuloy po kami maglilingkod at sasamba sa iyo sa kabila po ng pandemic na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, lahat po ng ito ay dalangin namin. At ngayon mga kapatid, nawa po ang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang patnubay at gabay ng banal na Espiritu ay sumaatin sa kabila po ng kalamidad na ito na nangyayari sa buong mundo. Ibigay po natin sa Diyos Ama, sa Panginoong Jesucristo at sa Holy Spirit ang kalulatian ngayon at magpakailanman. Amen. Sa kataas-taasan. Amen. Hindi pa po tayo magtatapos dahil magkikita-kita pa po tayo ulit sa susunod na linggo. Amen. At tingnan po natin ang ating mga sarili, tingnan po natin ang ating mga kapamilya na katabi po natin. Tingnan niyo po kami. Hello po, namimiss na po namin kayo. Nakakamiss po ang ating fellowship pansamantala. Hindi na po muna tayo mag-fellowship online. Sabayan niyo po kami sa pag-awit ng ating fellowship song. Bigay na pa rin po natin yung pinakamasigla na pag-inak, pagsayaw, paglundag para po sa Panginoon. Sige po, sayo tayo. Nang umawit sa sayo ng tugtugan, biglang sumayaw at tayo ay maglandagan. Sa isang bahin ang buong kalakasan, sinisigaw ang kanyang kabutihan. Nang umawit sa sayo ng tugtugan, biglang sumayaw at tayo ay maglandagan. Sa isang bahin ang buong kalakasan, at sinisigaw ang kanyang kabutihan. Lahat ng oras, sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya'y laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan. Kaya't dapat ipag-iwan ang kanyang kabutihan. Masiglang umawit para sa Panginoon. Masiglang umawit sa sayo ng tugtugan, biglang sumayaw at tayo ay maglandagan. Sa sambahin ang buong kalakasan, ating isigaw ang kanyang kabutihan. Minsan pa, tayo may dapat sumayaw. Nang umawit sa sayo ng tugtugan, biglang sumayaw at tayo ay maglandagan. Sa isang mahinang buong kalakasan, at inisigaw ang kanyang kabutihan. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. God bless po. God bless.